Kung ang pharmacist kayang bumasa ng sulat kamay ng doktor, ang inyong tita kayang magtanong sa doktor. Yung mga iniisip nyo pa lang, aba, tinatanong ko na yan. Welcome po dito sa Botika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Saine. Aba, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ating mga skin. Kahit kasi bata pa hanggang sa tumanda na, may problema palagi sa skin, di ba? Kaya yan ay papaliwanag sa atin ng isang napakagaling po na dermatologist. Ang cute-cute, batang-bata pa at napakahusay na po. Siya po ay matatagpuan nyo sa napakarami pong mga klinika dito sa Metro Manila. At yan ay tatalakayin natin ano nga ba ang nararapat para maging beautiful ang ating skin. Katulad niya. Ngayon po ipapakilala ko na po sa inyo isa pong dermatologist at matatagpuan sa napakaraming clinics po dito sa Metro Manila. Kung gusto nyong maging alagang Doc RJ, siya ang pupuntahan natin. Si Doc RJ Agbon. Hi Doc, magandang araw. Magandang araw po. I'm Dr. RJ Agbon po, a board-certified dermatologist of the Philippine Dermatological Society. At ang balita ko, Doc, talagang bata ka pa lang, inaalagaan mo na talaga yung skin mo. Opo, kailangan kasi habang bata pa lang, medyo iwas na po tayo sa araw. May mga skincare regimen na at routine para po habang tumatanda, yung age by the number, hindi po halata sa balat. Kasi iba, akala nila porke bata pa sila, okay lang yan, sige, magpa-araw tayo. Opo. Di ba pag nag-beach pa nga, hindi nga naglalagay ng sunblock eh. Tapos pag lumalabas din, di ba, para maglakad o kaya maglaro sa labas, wala silang pake. Hindi rin nagsa-sunblock. Kasi nga isip natin, bata pa naman tayo, hindi tayo masyadong maapektuhan ng mga environmental exposures. Medyo common na misconception nga po yun, especially po sa ating mga kababayang Pinoy, because of the brown skin, iniisip natin na protektado tayo against the sun and UV radiation. Pero actually, because of our brown skin, mas prone tayo na magkaroon ng complication in terms of pigmentation. Talaga? Akala naman natin yung mga mapuputi lang ang dapat na iba yung response po. Opo. Ay, ganun ba? So, ano ang nangyayari sa ating balat kapag sumusobra ang exposure sa araw? Well, yung sun exposure or UV radiation, UV exposure na tinatawag po natin, siya po yung pinaka-importante na extrinsic factor sa in terms of damaging the skin. So, yung UV rays po na pumapasok po sa planeta natin at napupunta sa balat ay yung main na dalawang UV exposure na yun ay UVA at UVB. Yung UVA, siya yung main na nakakaapekto sa balat in terms of aging. Yung UVB naman, siya yung main wavelength or range of wavelengths ng ultraviolet rays na nakakasanhi ng skin cancer. Oh, wow. Oo. So, iba-iba po. So, paano tayo napoprotektahan ng sunblock? So, yung term na po natin ngayon ay sunscreens. Okay. Kasi naging... Pag lumapa ako, sunblock. Hindi naman po. Kasi baka kasi isipin ng mga tagapakinig at tagapanood po natin na kapag sinabi nating sunblock, mabablock po talaga 100% yung sun or UV radiation. Kaya sunscreen po yung mas appropriate na term. Kasi nasa screen lang niya up to around 98% yung... depende yun sa sun protecting factor or SPF. Around 98%, 97 to 98% po yung pagka-block niya. So, hindi talaga siya block. More of screen para hindi po tayo masyadong madamage po ng araw. Pero iba-iba merong mga SPF 40, SPF 50, SPF 100. Ano ba ang difference ng mga yan? So, in general, what we dermatologists promote and prescribe our patients or encourage yung mga pasyente po namin ay at SPF 30 pataas. Above 50, wala na masyadong benefit. So, 30 to 50 would be fine po to use for, in general, day-to-day activities. Pero, wala naman yung parang magiging epekto naman doon sa balat lalo na ng mga bata pa. Hindi ba parang baka mas lalo masira yung balat nila kaka-sunscreen nila? So, yung sunscreen formulations po, meron po tayong tinatawag na
chemical and physical sunscreens. Usually, pag mas bata, ayaw po natin na bigyan sila ng chemical sunscreens. Baka mag-react po sila dun sa mga chemicals. So, yung physical sunscreens po, yung in-encourage for them. Kaso, yung disadvantage naman ng physical sunscreens, siya po yung may white cast, yung kulay puti. So, nagmumukha po sila nakapulbo or yun. So, medyo may white cast po yun. So, yung advantage naman ng chemical sunscreens, wala pong white cast yun most of the time. Pero dahil nga may mga bagong formulations na po na lumalabas, may mga tinatawag po tayong hybrid sunscreens na may lamang physical and chemical sunscreens para po ma-optimize po natin yung advantages of both the physical and chemical sunscreens. So, hindi naman sila mangangati because of the sunscreen? Depende rin po yun sa formulation, depende rin sa brands. So, ang mga sinasabi ko po sa mga pasyente kung nagtatanong kung ano po yung marerekomenda ko pong sunscreen, medyo trial and error din po, kumbaga, ano yung sa sunscreen, kung ano, sa'yo. Correct, kung ano po yung mas gusto nila in terms of kung ano yung feel po nung sunscreen sa balat nila. Okay. Kasi merong iba, ang sabi nila, mas maganda raw yung spray na lang, yung ilalagay, imbis na yung ipinapahid. Ano bang difference nun? May malaki rin ba coverage kung nakaspray? Magandang tanong po yun kasi meron pong mga ads ngayon, especially on social media, on spray sunscreens kasi madali nga po siyang ma-apply, mas convenient, but may gusto lang din po akong i-correct in terms of the practice of using spray sunscreens. I'm not against spray sunscreens. I use spray sunscreens especially for specific activities po. Like, kunwari, pumunta sa beach. Mas madali kasi talaga mag-reapply ng spray sunscreens. Ang mali lang po ay ang pag-spray ng sunscreen directly sa muka. Kahit pa sabihin natin na nakapikit kayo, di kayo humihinga habang sinaspray nyo po yung sunscreen. Number one, pwede pa rin pumasok yun at pwede pa rin maipon around the eye. So, eventually, pwede pa rin mag-drip down yun to the eyes, so makaaring maka-irritate at maka-cause ng more problems pa. And number two, hindi mo ma-make sure na even or pantay yung pagkakalagay ng sunscreen kapag you spray it directly onto your face. Pwede mong i-spray muna, actually for the spray sunscreens for the face, dapat i-spray muna sa fingers and then apply it as you apply the normal sunscreens. And then sa other parts of the body, spray and then kailangan mo pa rin talaga siyang ipantay kasi kailangan even din yung distribution po nung sunscreen. Kasi yung ibang mga bata, nilalagyan lang sila ng sunscreen din kapag sila yung magbi-beach. Pero, di ba, mga naglalaro rin yan sa labas, mga siguro sa school, activity, sa PE nila, dapat ba nagsa-sunscreen din sila? Well, as young as kids, na-damage na talaga po yung balat by UV radiation. Kaya nga po, meron din talagang mga sunscreens na formulated for kids. If you go to your favorite drugstore or to the mall, makikita nyo talaga na meron talagang line of sunscreens for kids. Most of the time, ito yung mga physical sunscreens na na-mention ko po kanina, na medyo may white cast, although hindi naman conscious masyado pa yung mga bata in terms of seeing white cast on their skin. So, okay lang yun. Kasi yung sun damage, especially kapag nagkaroon na ng skin cancer in certain patients, nagmamatter po or importante po yung cumulative UV exposure or yung kung gaano ka na-expose since bata ka hanggang pagtanda dun sa UV radiation. So, ibig sabihin, kahit bata, pwede magka-skin cancer because of sun damage? Yung mga batang nagkaka-skin cancer, it depends. Very rare yun. More likely, meron po sila na talagang skin conditions or mga genetic predisposition. Kunwari, meron na po talaga silang sakit sa balat or immunocompromised po sila, mga cancer patients. So, syempre, mahina po yung defense rin po ng balat nila. But, ang sinasabi ko po about dun sa pag-sunscreen sa mga younger population ay yung accumulative or cumulative dose po nung UV radiation. Kasi pagtanda nila, naiipon po yung damage. So, eventually, pagdating po nila ng 50s, 60s, since marami silang naipon na damage in the past decades of their life, sana pera na lang. Pero yun, naiipon po yung damage na yun. So, yun po yung importance ng sunscreen in younger population. Oo. Actually, hindi lang ang araw ang problema ng mga bata na medyo nag-adolescent stage na, yung mga nagti-teenager, kundi yung paglabas naman ng mga breakouts, mga pimples, mga an-an. Dok, paano ba mai-prevent yan? At dapat ba na dinadala rin sa derma itong mga teenagers? Well, sa adolescent populations, ito po yung mga
papasok na ng puberty, mga patients na from 9 above, mga teenagers, 12 to 18, 19. Dito, syempre, lumalabas na yung pimples. It's not technically normal, but it's natural. Magkaiba yung normal sa natural. Natural lang po na nagkakaroon po ng pimples sa mga edad na ito. Kasi Ikaw ba nagka-pimple ka dati? nagka-pimple rin naman ako dati. Pero yun, very conscious po ako in terms of taking care of my skin. Kaya, At saka blessed ka rin yata with Oo. good genes. So, din, oo. marami pong factors yung pagkakaroon ng pimples po sa mga bata. If within, if 1 to 9 years old or 1 to 8 years old, iba po yung iisipin nating pathology nun, or ibig sabihin, Pwede magka-pimple din yung baby? Opo, Yung meron po toddler? may tinatawag po na tayong neonatal acne, infantile acne, at childhood acne. Pag sobrang bata po siya na hindi dapat nagkaka-pimples sa edad na yon, mag-iisip po tayo ng ibang problema. Baka po may problema po sa hormones, at kadalasan meron po silang problema sa pag-secrete ng mga hormones such as testosterone. So baka po meron po silang tumor na nagpo-produce ng testosterone na ito. But very rare naman po yun. So, usually, nasa teenagers naman po nakikita talaga yung paglabas ng pimples, especially po for girls after Dahil sa changes nga ng kanilang hormones. kapag nagregla na, doon usually lumalabas. So, for teenagers or adolescent patients, hindi naman agad malala eh. So, pero may mga factors po, kunwari, sa pamilya ba, mapimple po talaga yung mga magulang, yung mga kapatid. Opo. May other factors such as kung yung diet, kung may mga bisyo, syempre yung mga kids na nagsismoke or teenagers na nagsismoke, nakaka-affect rin po yun. So, yung tanong, Pagpupuyat, totoo ba? Na pagpupuyat in terms of acne, well, in general health naman kasi nakaka-cause ng stress yung pagpupuyat. So, syempre, tumataas po yung cortisol levels or basta yung stress hormones po sa balat. So, maaari po itong makakontribute, pero hindi po siya yung main cause doon sa pimples. So, kung ang tanong is kung dadalhin na ba dapat yung anak ko na 12 years old sa derma, kung ang parents at ang pasyente ay concerned na about the pimples, then yes. Kasi ako sa clinics ko po, sa patients ko, gusto kong gamutin habang mas maaga pa, habang hindi pa nagkakaroon ng mga marka at mga scars, especially yung mga lubog po na scars yung patient. Kasi kapag habang nagkakaroon po sila ng bagong pimples at tumatanda po sila, mas mahirap na po kasi gamutin or i-manage yung mga pasyenteng nagkaroon ng pimples nung kabataan nila na lubog na yung skin nila sa face. Oo, okay. Pero yung iba kasi sobrang talagang umbok yung pimples nila, tapos nagkakaroon pa ng nanad. Yung ibang mga bata, gusto nila kasi mapadali na matanggal, tinitiris. So, yung mga patients na, syempre, tinatawag po natin doon inflammatory lesions, yung mapula na talaga, maumbok, hinog na hinog, masakit, at may nana. So, hindi naman po natin totally mapipigilan yung pagtiris kasi nakakagigil nga naman. Hindi ko rin masasabing hindi ko yun ginawa dati. Pero ang pagtiris po kasi ng pimples, makakakos siya ng more problems, especially doon. Infection at yung pagpigmentation, yung post-inflammatory erythema at hyperpigmentation po. Baka lalong lumalim. Lalong lumalim. Pag na-infect yun, mas mahirap na siya gamutin. So, as much as possible, pinapayuhan po namin yung mga pasyente namin at mga magulang na mga pasyente namin na huwag tirisin or huwag tirisin po ng mga magulang din or ng mga nakakatanda sa bahay. Ipatingin nyo na lang po sa derma para po mabigyan ng tamang lunas po yung paano yung mga may over-the-counter kasi na ipinapahid eh. Pwede ba yun? Maraming over-the-counter products marketed po to help with acne. So, hindi ko naman sinasabing hindi effective yung mga to. May mga active ingredients rin naman ang mga products na to na nakakatulong para matulungan po yung balat para mag-turn over, matulungan po na mag-dry yung pimples. So, for mild to moderate cases, yung hindi naman sobrang malala pa, nakakatulong po yun at maaaring mag-improve yung balat nila.
Pero kapag hindi na gumagaling dun sa mga over-the-counter products at or more especially if nagkaroon na po ng complications by using these over-the-counter products or yung mga nabibili online, nagpupunta na po sila sa amin sa mga dermatologists para magpatulong, para bigyan talaga sila ng regimen na para sa kanila. Oo. Pero Doc, bakit yung iba binibigyan ng birth control pills? Okay. Para doon sa pimples daw nila. May some patients or maraming patients din actually na binibigyan ng oral contraceptive pills. Number one, most probably these patients ay may polycystic ovarian syndrome or PCOS. Common po ito sa mga babae. Kaya naghihinila ng paglabas ng pimples? Yung PCOS po, nagkakaroon po ng problema yung mga babae sa kanilang regla. At isa po sa mga nagiging sintomas nila ay pagkakaroon ng pimples. Masyadong nag-flare po yung pimples nila sa face or even sa katawan. So, kailangan po managed sila by the gynecologist and ng derma. Si gynecologist, para po ma-regularize ulit at maging monthly ulit po yung regla nila, binibigyan po ng pills para po ma-regulate po yung regla. At dahil nga yung pills na ito ay may lamang estrogen, yung mga combined oral contraceptives na tinatawag, nakakatulong kasi yung estrogen in terms of skin health. So, mas nababawasan po yung estrogen or mas nakaka-counteract po yung testosterone dun sa dugo. So, mas gumagaling yung pimples in terms of yung because of the OCP or yung oral contraceptive pills. Yun po yung binibigay. Yun yung nagpapaganda actually ng skin ng mga babaeng may PCOS also. So, although yung pills ay hindi lang naman yun yung gamot, pero binibigay rin po yun for patients na may pimples. Pero totoo ba na kaya ka nagkaka-pimples kasi sobrang oily yung face mo o kaya hindi ka naghihilamos daw? Well, number one, kapag hindi naghihilamos, syempre, hindi po natatanggal yung dumi sa face. So, yung dumi na yun, mabablock niya po yung pores, yung mga hair follicles. So, dun po nagsistart yung acne. So, kailangan po talaga maturuan po yung patients on how to cleanse their skin. Depende po sa skin type, kung ano po yung cleanser na bagay po sa kanila. Syempre, as dermatologists rin po, kinoconsider rin namin yung practicality nung mga gamot, kung ano po yung kaya ng budget, etc. In terms of oiliness naman, yung oil kasi sa skin, yung oiliness, isa lang siya doon sa mga factor nag-cause or nag-cause ng acne. So, hindi ibig sabihin na oily ka, mapimple ka. Pero, kung oily ka, may +1 ka na agad doon sa na magkaka-acne ka. Parang ganon. +1 ka na agad doon sa 4 na main factors. So, yun, kapag oily skin type po yung mga patients, iba rin po yung regimen nila compared to sa dry or sa combined skin types. Ngayon, habang tumatanda, sabi nila, ay salamat, wala na akong pimples. Pero ang problema mo naman, nagda-dry ang skin at saka nagkaka-wrinkles. Ayan, pag-usapan natin yan sa pagbabalik po ng ating palatuntunang Butika ni Tita. Kasama natin, Dr. RJF Agbon, isa pong board-certified dermatologist. Na pangangalaga sa ating skin o kailangan dati na pumunta talaga sa ating dermatologist. Ngayong araw na ito, ang kasama nga po natin, isa pong board-certified dermatologist, Dr. RJF Agbon. Hi, Doc. Hello po ulit. Balik tayo sa ating mga pinag-uusapan. Yun na nga, yung pag nag-teenager, yan nga malaking problema nila, yung pimples. Pero gaano ba katagal yan nagiging problema? Kailan ba nawawala yung pimples na yan sa ating buhay? So yung acne nga or pimples, nagsisimula siya kapag nagbabago na yung hormone levels ng katawan. So usually sa mga puberty patients, adolescent, teenagers. Tapos kumakalma naman yung balat as we age kasi syempre mas kumakalma na rin po yung hormone levels sa katawan. Pero kapag sobrang tanda na, tapos nagpipimples pa rin, doon na kami nag-iisip na baka may something else doon sa pasyente. Bakit 50 years old na siya, may pimples pa rin, ang dami pa rin yung pimples. So baka meron siyang problem with the hormones. It could be a tumor secreting these hormones. Wow. Pero very rare naman yun. So kung ang tanong kung kailan tumitigil, Dapat tuminto. around
30s, late 30s, medyo kalmado na po dapat yung pimples. But then, may humahabol pa. Oo po, dapat, meron pa rin talagang lumalabas. Siyempre, marami pong factors that play around in terms of kung paano na-form yung pimples kasi. Oo, pero yung paggamot niya, pareho rin doon sa mga teenagers. Pareho yung backbone in terms of kung ano yung mga dapat na steps, kung ano yung mga active ingredients na proven, evidence-based, and ano talaga napag-aralan na mga skincare ingredients para sa acne. But then, kapag medyo iba na yung age, iba na rin yung iba pang i-consider eh. For example, kapag nasa 30s, 40s na, if we treat patients with acne na ganitong edad, may other considerations na po tayo, katulad nung skin aging, nabanggit niyo po yung wrinkles. So, pwedeng isabay na rin po yun in terms of treating the pimples. Kasi parang isang consultation na lang. Oo nga, pero isa pa na nagiging problema nila, nagkakaroon daw sila ng mga blackheads at saka whiteheads. Ano ba yan? Yan din ba yung pinanggagalingan ng pimples, Doc? Opo, technically yung blackheads at whiteheads, ito po yung tinatawag namin na comedones. So ito po yung non-inflammatory lesions po ng pimples. So dun po nanggagaling yung mga mapupula, yung may mga nana, nagiging ganun po sila, nagiging inflammatory sila eventually. So yun po yung whiteheads at blackheads. Yung blackheads nagiging black lang siya kasi natatanggal yung parang takip niya, tas na-oxidize yung laman or yung debris inside. Kaya nagiging black. Kaya siya naging blackhead. Pero comedone po yun pareho. Oh, naku. Ang hilig naman yung iba na tinitiris din yan para palabasin. Tama ba yun? Again, hindi ko sasabihin, hindi ko yun nagawa before on myself. Ka rin. Nung teenager ako. But, kaya kasi kung nag-derma, Doc. So yun, yung comedones, yung whiteheads at blackheads, yun, minsan natitiris nga siya. But if mali nga yung extraction nun, pwedeng matuloy siya into the pimple na nakikita natin na red, na maumbok, na may nana. So, may mga topical medications naman na proven to help with the comedones, or tinatawag namin na comedonal acne. Yung comedonal acne, yung mga whiteheads, blackheads pa lang. Usually sa mga teenagers to, yung mga pasimula pa lang sa kanilang acne stage. Opo. Pero hindi, meron ding mga nasa 20s, 30s, 40s na meron pa rin yung mga blackheads na yan. At nakakatulong ba yung pagpapafacial? Yung pagpapa-facial, technically hindi naman po siya necessary. Ibig sabihin, hindi po siya kailangan talaga. Pero yung pagpapa-facial, maaaring makatulong rin po sa pagtanggal nga po yung mga whiteheads, blackheads, para hindi po sila matuloy na maging nana or yung mga red na bumps. Ang pagpapa-facial, maaaring rin pong makapag-benefit in terms of parang pampering na rin. So, nare-relax ka. Pero hindi naman makakabutas ng mukha mo kasi nakikita ko yung ibang fini-facial, talagang kinukuha yung kapag trained po yung gumagawa dun sa clinic and under the supervision naman po of a board certified dermatologist. Kaya mas mabuti po talaga na pumunta po kayo sa derma clinic para po alam natin na makakasiguro kayo na safe yung procedures and indicated po talaga, kasi maaring mag-inject rin po yung doctor nyo ng mga gamot dun sa mga mapupula at maumbok po talaga na lesion sa face. So, ang mahalaga, no, kapag medyo kakaiba na yung nakikita nyo sa inyong balat, hindi lang sa mukha, no, kahit dito sa katawan, kasi minsan nagkakaroon din ng mga tumutubo dito sa likod, di ba, Doc? Oo. Correct. So, yung acne po, yung medical term po niyan is acne vulgaris. So, yung acne hindi lang siya sa face, pwede rin siya maka-apekto sa katawan, sa chest, back, extremities or upper extremities, yung tinatawag na po natin dun. Truncal acne. Acne pa rin, same pathology. Ibig sabihin, same po yung factors na nagkukos nun. So, mas tricky or mas challenging po i-treat kapag meron ng acne sa katawan or sa upper extremities, kasi syempre i-consider po natin yung practicality ng pagpahid ng mga gamot. Madaling maubos kapag ipapahid natin siya sa buong likod. So marami naman ding options na ngayon na maipapayo at maibibigay po yung mga board certified dermatologists. Ang maganda po doon, kapag pumunta po kayo sa derma talaga, we are trained and we are taught on how to manage these conditions kapag yun na, komplikado na. So, parte ng mga komplikasyon is yung pigmentation. Siyempre, lahat ng
especially po sa balat ng Pinoy na kayumanggi, lahat ng pula magiging brown. At maaari rin kapag medyo severe nga po yung kaso, maaaring yung pimples lumubog, magkaroon po tayo ng atrophic scars naman po yung tawag namin doon. Oo, mahirap ng palitadahan. Mahirap palitadahan. So, yung advice ko talaga sa mga patients ko, especially sa mga parents na may mga anak na mayroong pimple, ipatingin na nila sa derma, especially if hindi na po makontrol with the over-the-counter products, nagkakaroon na ng complications ng pigmentation, at especially kapag lumulubog na. Kasi kawawa rin naman po yung bata na magkaroon po siya ng scars habang tumatanda siya pagdating ng adulthood niya. Of course, hindi rin natin matatanggal yung parang self-confidence, yung perception niya sa self niya. Maraming nako-conscious So, mas mahirap din kasi gamutin po kapag meron ng scars. Oo. Pero ang pimples ba, pwede mauwi yan sa delikado doon sa ating mukha, lalo na malapit sa brain natin kung ma-infect siya? Well, yun nga po, pag tinitiris nyo ng hindi tama yung pimples, at syempre kung hindi naman malinis yung environment, hindi malinis yung kamay nyo habang ginagawa nyo yun, lahat naman po ng sugat kasi talaga, meron po talagang risk na ma-infect, especially pag sa face. Syempre, meron po tayong tinatawag na danger triangle on the face. Pero, yun, although hindi naman siya common na mangyari na magka-infection after pagtiris ng pimple, it can happen. So, maaari pa rin po siyang mangyari. So, yun, hindi talaga namin ina-advise yung pagtiris on your own. Kasi nga, pwedeng ma-infect, pwedeng magkaroon ng problems in terms of magiging mas brown siya, mas mahirap gamutin yun, nagmantsa na yung balat, pwedeng magka-scar na lubog. So, yun. Patingin nyo na lang po. Oo. Although, meron ngayon tinatawag na, Fraxel ba yun, Doc? Pag kunyari, ang dami mong mga lubog-lubog, pwedeng lihain. Pwedeng lihain. So, kapag lubog-lubog na, yung binanggit nyo po ay brand yun. So, hindi ko pwedeng banggitin. Sorry. Ano yung proseso? Yung proseso na yun ay fractional laser procedure or resurfacing. So, may mga procedures na po tayo ngayon para palitadahin nga or lihain yung balat. So, kung lubog na, paari po na, may chance naman na maiangat po natin yung mga lubog na scars. Maraming mga procedures such as microneedling, dermabrasion, yung lasers. Isa doon, si fractional ablative lasers, pwedeng CO2, or erbium YAG. Marami pong iba-ibang lasers. Ginagawa yan sa clinics mo, Doc? Yes, ginagawa po yun sa mga dermatology clinics na may equipment, na may gamit. Kasi may mga clinics na baka wala yung specific laser na to or specific na gamit na to. So, yun naman yung masasabi kong good news naman sa mga patients natin na may pag-asa. May pag-asa. Pero mas mabuti na ma-prevent. Mas mabuti na mas ma-prevent. Kasi syempre, mas mahirap na gamutin, mas kailangan natin mag-combine minsan ng mga modalities, at syempre, mas mahal po yun. So, mas mapapagastos po kayo kapag eventually kailangan nyo na or gusto nyo nang ipagamot yung mga lubog na scars. Okay. Mamaya, pag-usapan naman natin, kasi mula sa teenager, napunta tayo sa middle age, punta na naman tayo doon sa later age. Yung nagkakaroon na ng mga age spots, at saka yan, mga wrinkles. Sa pagbabalik po yan ng Botika ni Tita. Okay, balik po tayo sa Botika ni Tita. Dr. RJ Agbon, ang ating pong kasama, isa pong board-certified dermatologist, at pinag-usapan nga natin ang tungkol sa ating mga balat. Ako, panlabas yan, pero napaka-importante. Ito ang biggest organ daw ng ating katawan, di ba? Yung ating skin, Doc. Ibang sources, sa ibang references, yung skin yung biggest organ. Yun yung sinasabi. Oo, pero sa laki ng ating inaalagaan na yan, nagkakaroon ng mga problema, lalo na kapag medyo nagkakaedad na tayo. Nagdadry yung skin, nagkakaroon ng wrinkles, tapos yung mga age spots, Doc. Ano ba ang mga pamamaraan? Meron pang pamamaraan para mapigilan itong pag-age ng ating skin? Ang magandang balita, meron naman po. So, pagtungtong ng 20s or yung third decade of life, bumababa na yung turnover po ng balat. Ibig sabihin yung pagpalit po ng upper layer ng skin, medyo mas mabagal na siya compared nung teenager tayo or nung mas bata tayo. So, syempre yung pag-repair, medyo bumabagal na rin. So, as we age, mas mabagal na yung process na yon. At nabanggit ko rin po kanina, yung UV exposure, yung UV damage, naiipon siya So, eventually, mas mahirap na rin
i-manage yung skin aging symptoms or skin aging presentation po dun sa balat, wrinkles, pigmentation, and pwedeng skin cancer also. So, in terms of prevention, dahil nabanggit ko nga po kanina, na sun exposure or UV radiation yung pinaka-importante at pinakakalaban po na balat, ang pinaka-mabisang prevention po dito ay ang pagpahid po ng sunscreen. At syempre, other sun protection measures, like for example, mamamalengke ka, pupunta ka sa school, nakapayong, nakasombrero, if kayang naka-jacket para hindi maarawan, pwede rin. Init. Kaso sa Pilipinas nga medyo mainit. So syempre medyo medyo disadvantageous. Hindi kaya nga yung iba, di ba, bumibili sila yung parang sleeves lang. Opo. Yung pang motor. Yung mga nag-outdoor sports minsan, Oo. naglalagay din po sila ng parang dry fit sleeves para nga maprotektahan against sunburn, sun damage. So yun po yung pinaka-mabisa at pinaka-proven and evidence-based prevention strategy ay ang pagpahid ng sunscreen aside from the other sun protection measures. Pero totoo ba, Doc, kasi nabanggit mo yung sleeves, na kapag daw itim o dark yung iyong damit, nagpe-penetrate din daw yung init at pwedeng magkaroon din ng UV radiation. Tama ba yun? So, yung iba-iba po kasi yung tela. In terms of heat, yung kung gaano kainit, syempre kapag mas dark po yung tela, mas na-absorb niya yung heat. So, mas mainitan ka, but hindi naman ibig sabihin nun na mas madadamage kayo in terms of the UV radiation. Meron pong mga brands na naka-indicate kung ano po yung parang UV protection factor. UPF ata po yung tawag nun. Talaga? UPF. Meron pong Pati sa damit? Pati sa damit. Kasi, Alam ko sa ano lang yan sunglasses. So, syempre kapag medyo mas loose po yung mga threads po dun sa damit, mas may papasok na sun rays at UV radiation. So, mas maganda if mas maganda rin po yung quality ng clothes. Meron din po mga certain clothes from certain brands na minamarket nga na mas maganda yung UV protection factors po nila para hindi kayo or mas protektado po tayo sa UV radiation. Naku, dapat pala tinitignan na natin yung sa damit natin, ano? Yung ibang brands po may nakalagay na UV protection factor. Oo. So yan, prevention is the best cure nga, di ba? Yes, Maaga pa lang, alagaan na natin yung ating balat. Iwasan si araw kung lalo na anong oras ba, Doc, yung talagang ang tindi ng UV radiation? Ang pinakamatinding radiation levels would be around 10 to 2 p.m. But as early as 8, especially because of global warming, nagbabago na po yung levels of radiation. 8 pa lang? At 8 pa lang, syempre meron na po yun. 8, usually 10 to 2 yung pinaka-ano naman talaga, pinaka-tirik yung araw. Especially po, nasa Pilipinas tayo, malapit po tayo sa equator. So, medyo tirik po talaga yung araw. So, kapag meron pong outdoor activities, yun po yung mga oras na iiwasan po talaga natin. But around, as early as 6 a.m., syempre sunscreen ka na. Hanggang around 4 or 5 p.m. Kailangan naka-sunscreen ka rin. Especially if merong outdoor activities. But even indoors, for example, papasok ka lang sa office, kailangan mo pa rin naman talagang magpahid ng sunscreen kasi yung mga lumulusot sa glass, nakaka-damage pa rin po yun. Tuwing ilan, ano yung parang gap niya? Every what hour? Yung turo before, yung school of thought was every 2 hours. But in the Philippines, hindi po practical yon at hindi naman siya talaga nangyayari. Lalo na pinagpapawisan. Opo, lalo na pinagpapawisan po tayo sa klima po ng Pilipinas. So, ang every 2 hours, sinasabi ko lang po yun sa mga pasyente ko na, kunwari, nag-outdoor sports, nasa beach, syempre, matatanggal yung part of the sunscreen kapag nag-beach, nag-pool, or kapag nagpawis, during outdoor sports. Every 2 hours would be the ideal reapplication period. So, after 2 hours, pahid ka na naman. But then, if nasa office, usually pagdating po ng after lunch, pag re-reapply po, that would be good na, I think. So, especially since hindi naman din palagi ka lumalabas. Palagi ka na lumalabas. But then, kailangan pa rin kasi there are other sources of radiation. Even the natural light, may konting radiation po yun. So, at least protektado po kayo. So, kung maaga pa lang, nagsa-sunscreen ka na, may iwasan din ba yung age spots sa mga nagkakaedad? Yes. So, ang maganda dun sa sunscreen,
pinaprotektahan niya tayo against UVB and UVA. Kaya kailangan, pag naghahanap po kayo ng sunscreen, nakalagay po doon, SPF 30 or kung 50 kung gusto nyo. And then meron ding PA++ or plus. Yun po yung, doon nyo po malalaman na meron din po siyang protection against UVA. Kasi di ba nabanggit ko nga po kanina, merong UVA, UVB. Yung mga lumulusot through the glass, UVA yon. Kasi si UVB hindi po siya nakakalusot dun sa window glass. So kunwari nasa office po kayo, may glass. Si UVA, which is the one more responsible or most responsible for skin aging, kailangan protektahan niyo yung balat niyo from the UVA. So para malalaman na mapoprotektahan ka ng sunscreen mo, pag merong PA++ or plus, minsan 3 or 4 pluses. Oo. Bakit yung iba, mabilis na magkaroon ng wrinkles? Kahit nga 30 pa lang, may mga wrinkles na sila. Ano ang problema? Sun exposure din ba yan o kakulangan sa collagen? Marami pong factors yung pag-form po nitong, ang medical term po dyan ay rhytids or rhytides or wrinkles in layman's. I have rhytides. Rhytids. Yeah. So, marami factors. Siyempre, meron po tayong intrinsic factors or hindi natin mababago. Kunwari, genetic. Kung ano po yung lahi nyo. Okay. Kung meron pong history sa family talaga na may mga skin conditions or photosensitive conditions. And merong extrinsic factors. Ito yung mga kaya nating bawasan or pigilan katulad ng UV radiation. So, kaya nating protektahan yung sarili natin through application of sunscreen and sun protection measures. Number 2 would be diet and lifestyle. Smoking can also aggravate o po makakapag rhytids na lang. Sa ibang sources po kasi rhytids yung plural form ng rhytids. Okay. Yun po yung medical term for wrong dis. Medical term for correct. Hindi wrong right. Lefty dis. Righty dis. So rhytids. Yun po yung medical term for wrinkles. So, as mentioned po kanina, marami pong factors na nakakapag-cause nung pag-form ng wrinkles. Kung lagi rin nagagamit the wrinkles, lagi kang kumukunot ng noo, syempre, muscle din po kasi yun. Tsaka lagi rin tumatawa. Well, better naman na tumawa kaysa maging, or umiyak at maging sad kasi mas maraming na-activate yun, yung pag-iyak na muscles. Kala ko ganyan. So, usually, kung hindi mo siya masyadong nagagamit, wala kang masyadong emotions. That would be ideal also, but syempre, hindi naman natin pwedeng pigilan yung mga tao na mag-express. Pero kung gusto nyo ng youthful glow, pumunta kay Doc RJ. Doc, saan ka ba matatagpuan? So, I'm part of Skin Cell Advanced Aesthetic Clinics. Skin Cell? Yes. Meron po kaming clinic sa Makati, sa Taguig, Marikina at sa Manila, and Total Skincare Center po sa Makati. You can find me on Facebook, RJ F. Agbon, MD, DPDS. So, yun po yung official Facebook page ko. So, you can check my clinic schedule, and on Instagram, Radiant Derm PH. Yan. And soon, sa St. Luke's, si Doc. Hopefully, sa St. Luke's. Makabalik na po sa St. Luke's. Okay, Doc, thank you so much again. Maraming salamat. At syempre, mga kaibigan, Doc RJ Agbon, hanapin nyo lang po sa Facebook. At kapag tama ang reseta, dito lang yan sa Butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Bye!